Hello guys, welcome sa ating bagong video. Kapag pamilyado ka ng tao o kaya yung tipong medyo nagmamatured ka na, no, siyempre nagbabago na rin yung hinahanap natin sa isang sasakyan. Baka pinipili natin hindi na yung masyadong pamporma, kundi yung pampamilya na, yung tipong marami na tayong may sasakay. Madalas naiisip natin yung mga 7-seater na sasakyan. At kapag mga 7-seater na sasakyan, madalas pinagpipilian dyan yung mga MPV or yung mga SUV kasi parehas 7-seater yung mga yan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin, ano ba yung definition ng MPV at SUV? Ano ba yung mga advantages at saka disadvantages ng bawat isa? At alin kaya yung babagay sa'yo? MPV ba o SUV? So yun yung mga pag-uusapan natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! So ngayon pag-usapan natin, definition of terms muna. Ano ba yung ibig sabihin ng MPV? MPV stands for multi-purpose vehicle. So ibig sabihin, as the name implies, multi-purpose siya. Hindi pwede siyang pangsakay ng tao o kaya naman pang-haul ng cargo. Madalas kasi yung mga MPV guys, nalilay flat yung mga seats niya, yung second row at saka third row. Kaya just in case na hindi mo kailangan mag-load ng tao, pwede kang magsakay ng mga cargo. Pero syempre, yung naisasakay niya na cargo, not as big as yung mga L300 tsaka mga pick-up. Mas malalaki pa rin yun. Pero at least, multi-purpose yung function niya. Mostly yung mga MPV guys, ano yan, 1.5 liter engine yung dito sa Pilipinas ha. With the exception of Toyota Innova, syempre, different ano yan, beast ang Toyota Innova. At mostly, yung mga MPV din dito, built on a unibody frame. Yung design niya ng body type niya. Ibig sabihin, yung body niya, yung floorboard, at saka yung structural elements niya, isang malaking magkasama na lahat. No? More on this sa mga susunod pa siguro mga video, discuss natin yung mga body types ng mga sasakyan. Ano? At itong platform na to, itong MPV, ito yung pumalit sa mga sikat na mga AUV dati, yung mga Adventure, Crosswind, at saka Toyota Revo. Pinalitan niya ng mga MPV. Kaya ilan sa mga example ng MPV ay Toyota Avanza, Veloz, Innova, syempre, Mitsubishi Expander, Suzuki Ertiga, Honda BRV, Nissan Livina at Hyundai Stargazer. At meron pang mga iba. Pero gets yun na. Yun yung mga example ng mga MPV. Now, let's define naman yung SUV. SUV stands for Sports Utility Vehicle. So, as the name implies again, sports. So, ang purpose nito ay more on a sporty side of things o kaya medyo rugged type of na mga galawan or mga driving. Kasi mas mataas yung mga ground clearance nito compared sa mga typical MPV. At ganoon din yung mga SUV guys, mataas ang water wading capacity nito. Ibig sabihin, kasi nga mataas yung ground clearance niya, medyo mas madadaan mo siya sa mga baha compared sa mga MPV. At mostly naman, kung yung mga MPV sa atin, 1.5 liter engine sila na gas, ang mga SUV dito sa Pilipinas ay mga turbo diesel engines, lalo na yung mga mid-size SUV o yung mga PPV platform. At yung mga maganda sa SUV guys, meron kang option to get the 4x4 variant. Meron silang mga ganun. Kaya talaga kahit saan mo dalhin, kahit anong klase ng terrain, pwede yung SUV, lalo na kapag 4x4 ang variant nito. Mostly, yung mga SUV sa atin, kung yung MPV ay unibody, ang kanilang type ng body, ang mga SUV sa atin ay more on body on frame platform. Ibig sabihin, meron siyang malaking chassis na matibay, tas pinatong yung body ron. At ilan sa mga example ng mga 7-seater na mid-size SUV dito sa Pilipinas ay syempre Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero, Ford Everest, Mazda CX-9, Isuzu MU-X, Hyundai Santa Fe, and the likes. Yung mga ganyan. So let's talk about advantages ng mga MPVs. Number one advantage ng MPV ay ang kanyang price. Usually, ang price ng mga MPV ay around 1.3 million pesos and below. Yung 1.3 million mo, top of the line na yun. So, mas madali siyang bilhin kung limited lang yung budget mo. Another advantage ng mga MPV guys ay since ito ay mga gasoline engine, generally, mas madali
at mas mura ang maintenance ng mga MPV compared sa mga SUV na diesel engines. Pati mga parts niyan mas mura. Another advantage ng MPV ay dahil mas maliit siya compared sa mga SUV at mas mababa din yung kanyang ground clearance, mas madali siyang i-maneuver sa city. Kaya kung more on city driving ka, masikip ang lugar ninyo or mga pinupuntahan mo, medyo tight ang mga parking spaces, mas madali mong mag-drive ang mga MPV sa mga ganyang lugar compared sa mga SUV. At last na advantage ng MPV is dahil nga mababa yung kanyang ground clearance, kung meron ka mga kamag-anak na PWD or mga may edad, mas madali sa kanilang sumakay kahit sa third row ng MPV. Mas madali yung ingress saka egress ng mga passengers mo kapag ka MPV yung dala mo kasi hindi na nila kailangan humakbang ng mataas para makasakay dito. Siyempre, wala namang perfect. Kaya meron din mga disadvantages ang kapag ka MPV yung kinuha mo. Unang-unang disadvantage niya guys, dahil nga mas maliit siya compared sa SUV, medyo masikip yung mga legrooms niya, lalo na kapag ka nasa third row ka. Usually, nasasakay lang sa mga third row yung mga maliliit na tao or mga bata, no, para maging komportable. Ganon din, since nga 1.5 liter gasoline engine lang yung majority ng mga MPVs ngayon, dahil nga mas maliit yung engine displacement niya, medyo ramdam mo yung performance difference lalo na kapag kapuno. Lalo na kapag ka bumabiyahe ka sa mga uphill. So medyo nararamdaman mong may hirap ng konti yung makina niya compared sa mga SUV. Another disadvantage is kapag ka, dahil nga mababa yung kanyang ground clearance, kapag ka medyo may baha ng konti, mag-aalangan ka ngayon dalhin sa baha yung MPV mo. O kaya naman, kapag ka medyo off-roading ng konti, nakita mong daanan, medyo mag-aalangan ka kasi baka hindi kayanin kasi nga mababa yung ground clearance. Pero may iba na nagtatry na dalhin sa mga off-roading sites yung mga MPV, pero ano na, do it at your own risk na lang, no? Hindi ko siya ina-advise. At ganoon din, dahil nga 1.5 liter gasoline 'to, sa long drive kapag dinadala mo yung MPV, generally mas tipid ang mga diesel na SUV sa konsumo. So kapagka nag-long drive ka dun medyo mararamdaman mo ng konti, hindi kasing tipid siya ng mga SUV. Now, doon naman tayo sa advantages naman ng SUV. So kagaya nga na napag-usapan natin kanina, mas malakas yung engine ng mga SUV ngayon kasi turbo diesel to karaniwan. Kaya talagang hindi ka mabibitin. Kahit mag-overtake ka, kahit paakyat yan, kahit loaded yan. Malakas ang engine yan, hindi ka talaga mabibitin kapag ka-dinrive mo yan. At syempre, kung medyo spirited driving yung gusto mo, yan, mas may enjoy mo ang mga SUV. At isa pang advantage ng SUV guys, madadala mo siya kahit anong road condition. Lalo na kapag ka 4x4 yung kinuha mong variant. Kahit pang off-road, kahit baha, river crossing, kayang-kaya niyan. Kahit nga 4x2, marami ka na mapupuntahan. So talagang kung ganun yung lagi mong dinadrive na mga lugar, okay ang SUV. Ganon din, dahil nga medyo mas malaki ng konti ang SUV compared sa mga MPV, no, yung kanyang legroom sa second row mas maluwag. Sa third row, medyo maluwag ng konti compared sa mga MPV. At generally speaking, no, ang mga SUV dahil nga turbo diesel engine ito, mas matipid ang konsumo niyan. Kahit sa city o kaya long drive, generally mas matipid yan kaysa sa mga MPV. Siyempre, wala din perfect na SUV. So, meron ding mga disadvantages yung mga SUV, guys. Unang-unang disadvantage ng SUV ay ang kanyang presyo. No, kung yung MPV 1.3 million lang, top of the line na, ang mga mid-size SUV dito sa Pilipinas ay around 1.7 million, base model pa lang yun. Kaya kung medyo limited ang budget mo, yun, medyo challenge ang pagkuha ng SUV. At hindi lang presyo ang mataas sa kanya, pati maintenance cost ng SUV kasi nga diesel ito. So mas mahal ang langis niyan, mas mahal yung mga replaceable parts niyan, suspension, gulong, and etc. Generally speaking, mas magastos mag-maintain ng SUV. At isa pa, kapag ka lagi ka sa city drive, medyo mahirap i-maneuver ang SUV kasi nga mataas, malapad, no? Mas malaki siya. Kaya kapag ka mga tight spaces o kaya limited yung parking spaces, medyo mahihirapan ka kapag ka SUV yung dala mo. So yun lang naman, yung mga nakita kong disadvantages ng SUV. So yun guys, nakita na natin yung advantages at disadvantages ng both sides, MPV at saka SUV. So, ang ultimate question, alin ang para sa'yo? Well, kung MPV ang naiisip mong kunin, MPV ang para sa'yo kung
gusto mo ng 7-seater na sasakyan, marami kang maisasakay, pero medyo tight yung budget mo at ayaw mo ng mabigat yung maintenance, pwede sa'yo ang MPV. Pwede rin sa'yo ang MPV kung hindi ka masyadong mahilig mag-offroading, hindi mo naman need ng sobrang lakas ng makina kasi mostly city drive lang yung gagawin mo. Yan, get an MPV. Pero kung gusto mo SUV, ito yung klase ng lifestyle na meron ka. Siyempre, unang-una, kaya ng budget mo dapat. May space ka pa para taasan yung budget mo at kaya mo rin yung maintenance cost ng SUV. Tapos kung mahilig ka palagi mag-out of town, lalo na kung bagyo, mga akyatan, off-roading, at iba pang klase ng mga terrains, bagay din sa'yo ang SUV. Kung madalas din na binabaha yung lugar ninyo o madalas ka napapadaan sa mga baha, bagay din sa'yo ang SUV. Para sa din ang SUV, kung gusto mo makapagsakay ng 7-seaters o 7 katao na hindi mo iniisip yung kapalit sa performance, no? Gusto mo malakas pa rin yung hatak niya, wala kang iniisip, di ka kakaba-kaba lalo na kapag overtake ka. Pero syempre, kung gusto mo ng best of both worlds nga, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, may exemption, yung Toyota Innova. Generally speaking o technically speaking, ang Toyota Innova is an MPV. Pero ang makina niya 2.8 diesel na turbo. Malakas at matipid sa konsumo. Kaya best of both worlds ang Innova. Yung nga lang, di siya kasing taas ng ground clearance sa mga mid-size SUV. So yun lang, tip lang yun. So yun lang yung thoughts ko guys, no, sa MPV at saka sa SUV. Pero syempre, kayo pa rin ang ultimate factor na magde-decide. No, kung ano talaga yung gusto ninyo at syempre bagay sa lifestyle ninyo at bagay sa inyong budget. Nilatag ko lang yung mga reasons to choose one over the other. So yun guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to para malaman kung MPV ba or SUV ang para sa inyo. So kung may natutunan ka sa video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo naman yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!